Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Noong umaga ng 7 ng Oktubre, ang 933rd IDF Nahal Brigade ay mabilis na sumakay sa kanilang bagong A-10 Armored Fighting Vehicles at mabilis na tumakbo patungo sa kung saan nangyari ang sorpresang pag-atake ng Hamas sa Israel sa bilis na 120 km/h. Ang sakyan na kanilang ginamit ay ang sakyan ng Israel na untested pa o hindi pa nasusubukan. Ang kanilang layunin noon ay mabilis na marespondihan ang ginawang pag-atake ng Hamas. Ang 8-wheeler na sasakyang ito ay unang beses na ginamit sa mga panahong iyon at hindi pa dumaan sa kahit anumang pag-testing. Hindi naman nabigo ang IDF sa naging resulta ng pagsabak nila sa laban sa naturang sasakyan dahil sa ipinamalas nitong matinding lakas at walang naiulat na mga namatay o nasugatan sa mga sundalong nasa loob nito. Ayon sa pamunuan mismo ng IDF, ang sasakyang ito ay hindi pala dapat muna gagamitin ng isang taon pa dahil na din sa pinag-aaralan pa nila ito. Subalit dahil sa kinailangan na itong gamitin ay wala na silang choice kundi isabak ito ng mas maaga. Ang A-10 ng IDF ay high-tech at madali lamang umanong gamitin. Bagamat minadali ang pagkakagawa nito, hindi pa din umano matatawaran ng husay at lakas nito kung isasabak sa labanan. Ang salitang A-10 ay isang salitang Hebrew na ang kahulugan ay malakas. Nasa 30 hanggang 35 tonelada ang bigat nito na may modular design at kayang magsakay ng 3 crew kabilang na ang driver, gunner at commander at 9 na mga fully equipped na mga sundalo bilang mga pasahero. Ang V-shape nito ay sinadyang disenyo para sa dagdag proteksyon mula sa mga improvised explosive device at may Iron Fist active protection system. Ang A-10 ng Israel ay ang bagong Israeli Armored Personnel Carrier. Dinevelop ito upang mas makuha pa ng Israel Defense Forces ang kanilang hinahangad na lakas. Ito rin ang kauna-unahang 8x8 wheeled APC na dinevelop ng Israel. Nasa 50% ng components nito ay nagmula sa bansang Estados Unidos. Ginawa din ito upang mapalitan na ng IDF ang kanilang luma ng M113 APC. Ang prototype ng APC ay unang isinapubliko noon pang taong 2016, subalit ginawa ang malaking bilang nito noon lamang 2020 at taong 2022 nang maging operational na ito. Ang layout ng A-10 ay may pagkamoderno at maaaring ito ay maituturing na isa sa mga pinakamatibay at protektadong APC sa buong mundo. Ang malaarko nitong disenyo sa harapan ay kayang sumangga ng 12.7mm o 14.5mm armor piercing rounds at kaya din itong sanggahin ng may katumbas na lakas ng 10 kilo ng TNT. Orihinal na ginawa ang A-10 upang magamit sa kanilang Mail Ruach o mas kilala na Trophy Active Protection System. Subalit ngayon ay ginamit siya para sa Heads Doorband o Iron Fist Active Protection System. Meron itong 12.7mm na machine gun at ng pintle-mounted 7.62mm machine gun. Sa labas nito ay merong camera na kung saan makapagbibigay ng 360 degrees view para sa mga crew na nasa loob nito. At ang camera na ito ay maaari ding gamitin kahit na gabi. Ang sasakyan na ito ay may 10 camera sa labas na bahagi nito at kayang ipakita ang buong paligid ng sasakyan. Pinapagana ito ng German MTU turbocharged diesel engine at kung minsan ay Caterpillar diesel habang ang makina naman ito ay may Allison automatic transmission. Ang A-10 ay meron ding central tire inflation system na maaaring magamit sa mga mahirap at malubak na mga daan at buhanginan. Dinisenyo din ang mga gulong nito na makatakbo pa ng hanggang sa 16 na kilometro kahit na ito ay flat na. Patuloy pa din ang ginagawang operasyon ng IDF sa pagsira sa mga tunnels ng Hamas at sa ngayon ay naglabas na naman ang IDF ng video sa pinakabagong underground tunnel na kanilang nadiskubre.
isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!